Pinagpahalang gabi po sa bawat isa. Muli po, welcome dito po sa Mobile Bible School, Pauline Epistles. At tayo po ngayon ay nandito na sa sulat ni Apostol Pablo para kay Filemon. Sa ating pong pagsisimula, inanyahan po ang lahat na tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat, salamat po, Panginoon, sapagkat ang inyong pag-ibig ay palagi ninyong ipinaparanas at ipinapadama sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo, sapagkat sa pamagitan po ng kanyang mga sulat ay nagkakaroon po kami ng kapakinabangan, Panginoon, sa amin pong paglakad sa kalooban mo at sa pananampalatayang amin pong tinanggap mula sa inyo, Panginoong Kristo. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, dahil kayo ang tumutulong sa amin. Hindi lang maunawaan ang iyong mga salita, kundi ito ay mapakinabangan namin sa araw-araw naming pamumuhay. Sapagkat ito po ang kalooban nyo, na hindi lamang kami maging malago sa kaalaman, kundi lumago rin ang aming buhay pananampalataya at ang aming pong mga buhay ay maging pagpapala sa amin at sa mga tao sa aming paligid. Nawa o Diyos, sakupin niyo po kami ng inyong banal na presensya sa amin pong pagtatalakayan sa araw na ito. Hinihiling po namin, aming Ama, na kayo po ang patuloy na maparangalan at mapapurihan sa amin pong ginagawa. Patuloy na ibigay niyo po sa amin ang kaliwanagang espiritual. Nang sa gayon, ang mga sulat na ito na sa panahon namin niloob mo, na amin pong mabasa, ay maging daan, Panginoon, ng patuloy na pagkakaisa ng kabuuan ng Iglesia. At higit sa lahat, kami po ang unang nais mong matuto mula sa mga ito upang ang mga natututunan namin, Panginoon, ay maipasa rin at maituro po namin sa iba. Salamat po, aming Diyos. Mangyari palaging dakilang kalooban mo at amin na pong inaangkin ang tagumpay na mula po sa inyo. Ikaw ang lubos na maitaas, maparangalan at mapapurihan. Salamat po, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa tagumpay at kaligtasang amin ang tinanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos at nandito nga po tayo sa huling bahagi po ng section ng tinatawag po dito sa atin sa MBS, sa Pauline Epistles, na Christological Epistles, at mas kilala in general po na Prison Epistles. Tadaanan po natin sa set po na ito yung Ephesians, Philippians, Colossians, at ngayon po ay nandito na tayo sa Philemon. Patuloy po na ipinapaalala sa atin na ang ating pong pag-aaral ay nakapaloob po dun sa 10C framework na binuo po ni Dr. Roderick De Vera para po sa series ng pagtuturo po na ito. Ayan nga po yung context, yung circumstances, yung core, yung chart, at conviction, Christ, challenges, connection, conduct, and syempre po yung conclusion. Dito po sa ating klase, hindi po natin lubos na nadadaanan yung chart sapagkat palagi nga pong ina-encourage na kung nagde-desire tayo na makita po yung detailed outline ng book ng pinag-aaralan po natin o yung epistle ni Apostle Paul, ay pwede po kayong mag-communicate kay Dr. Roderick De Vera para officially mag-enroll dito po sa klase na ito at magkakaroon po kayo ng access doon po sa ating tri-learning program, kung ano po yung inyong maibigan, at yun po yung unique dito sa atin sa MBS. Meron po tayong self-pacing, may tinatawag po tayong MBS Pace na sa tri-learning program, meron po tayong recorded, meron po tayong mga PDFs, at meron tayong AI-assisted program sa selected subjects po na ino-offer po ng MBS. At ito pong Zoom, ang paraan po natin para makapag-record po para dun sa mga ina-upload natin sa tri-learning. Kaya bonus po ito na meron tayong ganitong klaseng Zoom meeting. At privilege po na makasama po kayo dito po sa pagkakataon na makapag-discuss dito sa Zoom habang ito pong recording natin ay binubuo po. So, na-encourage po tayo na patuloy na mag-participate dito sa klase at higit sa lahat, i-appreciate po natin yung
patuloy na pagsama ng banal na Espiritu Santo sa atin. Pagkatapos po ng Christological epistles, una po natin yung soteriological epistles, yung Romans, 1st and 2nd Corinthians, and Galatians. Dito po sa Christological epistles, yung nga pong Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Next set po is yung eschatological epistles, yung 1st and 2nd Thessalonians. And yung last set po ng Pauline epistles is yung pastoral epistles, yung 1st and 2nd Timothy at saka po yung Titus. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na maging bahagi rin po ng pagsasanay ng Diyos sa buhay po ninyong mga lingkod ng Panginoon. Ako po ay karangalan po ito sa akin sa paglilingkod po sa Panginoon at salamat din po sa buhay ng Dr. Roderick De Vera na nilagyan po ng ganitong vision at talagang lumalakad sa mission na maging blessing po sa body of Christ. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating pong pagtatalakayan sa Pauline Epistle to Philemon, the Gospel's Transforming Power in Relationships. At magtatanong po ako sa inyo, sagutin natin sa huli. Madali bang magpatawad? Madalas tayong nag-preach niyan sapagkat ito yung central message din ng pagpapadama sa atin ng pag-ibig ng Panginoon. Ano po? Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Andun yung word na love. At yung love na yon ay hindi lang pumapatungkol sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, sa pagbibigay sa atin ng pagpapala, kundi higit sa lahat yung pagpapatawad na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoong Jesucristo. At ito po yung central theme ng atin pong pinagtatalakayan, pinagbubulayan, sa banal na kasulatan. Madalas nating ibinabahagi sa ibang mga mananampalataya. Pero ang tanong nga po sa atin, madali po bang magpatawad? Di ba? At ito pong sulat ni Apostol Pablo kay Philemon ay napakaikli lang. Kapag tayo po ay nagmamadali sa paghahanap sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon, hindi natin siya makikita kapag kumapit yung isang page. Ng yung last po na page ng Titus kapag kumapit sa Hebrews. Kasi ganun talaga siya kaliit, kaikli. Dahil ang Philemon po ay isang chapter lang. Actually, wala nakalagay sa kanya na chapter 1, sunod-sunod na verses. Kaya pag sinabing Philemon 1, hindi po yung tumutukoy na sa sulat na Philemon chapter 1. Iyon po ay tumutukoy sa Philemon verse 1. So, ito pong sulat ni Apostol Pablo kay Philemon, napakaliit lang po nito, pero napakaganda ng mensahe po ng Diyos na napapaloob dito sa sulat na ito. Short siya, pero rich doon sa hindi lang theology, kundi doon sa practical theology natin. Talagang maa-apply natin siya sa buhay natin at makaka-relate tayo dito sa sulat na ito. Doon sa context ng sulat at yung transforming power ng gospel ay very evident dito sa maikling sulat na ito ni Apostol Pablo. At ramdam natin yung puso ni Apostol Pablo kung paano niyang pinadala yung sulat na to sa recipient. Walang iba kundi po si Philemon. Yun po, So, dito po sa Philemon, meron lamang tayong 25 verses. Ganun, kaikli. Yung verse division niya. Unlike dun sa ibang mga chapters ng Bible, maikli siya at lalo na sa books. Talagang maikli. Pero, kahit ganun, ipinakita po dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal ng isang Kristiyano. Pinaunawa din po sa atin dito kung ano yung ibig sabihin ng pagpapatawad at kung ano yung kahalagahan ng panunumbalik ng relasyon, o yung reconciliation, at kung paano natin ma-apply talaga yung gospel. Na-emphasize din po dito
kung ano yung kaibahan ng mga Kristiyanong nakatanggap na ng mabuting balita sa mga ordinaryong tao, sapagkat kapag tayo bilang tao, nakatagpo tayo ng kaligtasan sa Panginoong Kristo, binabago ng Diyos yung ating relasyon. Ano po? At ginagawa niyang nakasentro sa Kanya. So ito po yung konteksto po nitong sulat ni Apostol Pablo kay Ling. So ito pong epistle ni Apostle Paul kay Philemon ay nasulat din po sa Colossae. Yan. Nung nakaraan po, pinag-usapan natin yung Colossians. Yan. At dito po sa last chapter ng Colossians ay binanggit po doon yung ilan sa mga taong mahahalaga pagdating po sa ating pong pagtatalakayan. Ano po? Sa konteksto na meron po dito sa Philemon. Yan. Sabi po dito, babasahin ko lang ng mabilis. Yan. Sa chapter 4 ng Colossians po at sa verse 12, kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epaphras na lingkod ni Kristo. Yan, sabi po dito, lagi niyong dinadalangin na buong taimtim kayong maging matatag, ganap at lubos na panatag ang inyong kalooban. Pero sa verse 9, ang sabi po dito, kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo, na kasamahan ninyo. Sila ay magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari dito. So si Epaphras po, mahalagang tao siya dito sa Colossians sapagkat sa Colossae, sinasabi na sa last lecture natin na si Epaphras po ang nag-church plant doon. At si Onesimo ay kabilang sa church po doon sa Colossae, though hindi talaga siya mananampalataya pa nung panahon na yun. Mamaya po, makikita natin yun sa ating pag-aaral. At ito nga pong Colossae ay nandoon po sa Lycus Valley, malapit po sa Hierapolis at saka po sa Laodicea. Pinag-aralan po natin yung background ng Colossae last week. And po at yung Roman province nga po ng Asia, itong Colossae at ito nga pong Asia Minor, ngayon yung tinatawag nating modern day Turkey, kung saan pinaniniwalaan na si Apostle John or si John the Beloved ay naglingkod din sa Panginoon dun sa mga mananampalataya sa lugar na yun. Kung nakakuha po kayo ng course ng John in Depth, ayan, nabanggit po yung background po ng Asia Minor doon. At ito pong Colossae ay kabilang po doon sa lugar na yun. Ano po? So, ito pong authorship po na ito, talagang si Apostle Paul po ang pinaniniwalaan na sumulat nitong sulat kay Philemon. At kung mapapansin po ninyo, yung na pinaniniwalaang ito po ay nasulat ay kapareho dun sa ibang mga epistle. Katulad po ng pinag-aralan natin na nakaraan, yung Philippians, ano po, yung Colossians, at yung Ephesians. And so dahil ito po ay pinaniniwalaang nasulat din ng panahon na si Apostle Paul ay nakakulong at doon sa Rome, nung siya po ay nakakulong doon sa Rome. Ano po, so ito po yung paniniwala pagdating po sa authorship po na ito. Napakahalaga po na maintindihan natin yung background na nung sinulat po ni Apostle Paul itong Philemon, na si Apostle Paul po ng time na ito, siya ay nakakulong. Yan. Siya po ay nakakulong sa Rome, naka-house arrest po siya. At kasama nga po niya si Onesimus ng time na ito. At si Onesimus po ay maintindihan natin dito sa sulat po ni Apostle Paul kay Philemon na si Onesimus nga po ay runaway slave. Ano po? Siya po ay may tuturing na alipin, pero tumakas siya sa kanyang master. So, nagkaroon ng broken relationship itong si Onesimus
sa kanyang amo, sa kanyang master na si Philemon, kung saan natagpuan nga po nitong si Onesimo si Apostle Paul. So Onesimus, a slave belonging to Philemon, fled from his master and carried serious legal social consequences in Roman society. Yet through God's providence, Onesimus encountered Paul during his imprisonment in Rome and came to faith in Jesus Christ. His conversion transformed him from a runaway slave into beloved brother in Christ. Paul writes to Philemon, appealing for Onesimus' forgiveness, restored the fellowship, and the letter calls the Christian community to embody reconciliation, grace, and renewed relationship grounded in the gospel. Dito po sa chapter 1 ng verse 1 ng Philemon, dito po natin makikita ang authorship, kung sino yung author. And sabi po dito, mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo, at mula kay Timoteo na ating kapatid. So, tingnan niyo po yung description ulit ni Apostle Paul. Nung nakaraan, dinescribe po ni Apostle Paul yung sarili niya as apostle of Christ. Sa Philippians, dinescribe po ni Apostle Paul yung sarili niya as a slave. Di ba po? Pero dito, sa Philemon, dinescribe ni Apostle Paul yung sarili niya na prisoner. Ano po? Dahil sa Panginoong Hesus. Sabi po dito sa English version, yan, a prisoner for Jesus Christ. So, nakulong si Apostol Pablo dahil siya ay sumunod, naging tagasunod siya. Ginawa niya yung kalooban ng Panginoon, di ba po? So, kung makikita po natin, ang pagiging prisoner, hindi ito dapat ikatuwa ano po o ipagmalaki, 'di ba? Pero mapapansin po natin sa context ng gospel, sinabi ni Jesus ano po na take up your cross and follow me, 'di ba po? Ang context ng cross, it means humiliation. Bilang pinag-aralan po natin nung nakaraan sa Romans, sinabi ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel." Bakit niya nabanggit yun? Kasi ang gospel pumapatungkol sa Panginoong Hesukristo. At pag sinabing redemption, pag sinabing saving grace of God through Christ, palagi itong pointing to the crucifixion of Jesus Christ na binabanggit nga po na stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles, di ba? So, si Apostle Paul, ito yung naging dahilan ng kanyang pagsunod sa Panginoon na hindi makita ang sarili niya na mahina siya bagkus makita ang sarili niya na malakas siya dahil sa Panginoon. Lahat ng mga pwede niyang ituring na kayamanan, inari niyang walang kabuluhan, makakamtan lang ng Panginoong Hesus. Di ba po? So para sa kanya, ang kanyang ipagmamalaki ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya hindi siya nahihiya na sabihin na siya ay nakulong dahil sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. So tayo bilang mga Kristiyano, ine-encourage din na maintindihan natin ito. Na hindi nakakahiya kung tayo ay i-persecute o may mangyari sa atin, makulong tayo, in a sense na dun sa context ni Apostle Paul, makulong tayo dahil gumawa tayo ng mabuti. At ang mabuting yon ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, paghahayag ng mabuting balita. Ngayon po, nakikita natin na ang Diyos ay nalulugod sa ating pagpapagal sa Kanya. Ano po?
So dito po sa epistle ni Apostle Paul kay Philemon, ito po yung introduction po ni Apostle Paul sa kanyang pagpapakilala. At kung mapapansin po natin, kasama na naman po dito sa kanyang introduction si Timothy. Pasensya na po kayo, inaayos lang ng ating pong PowerPoint. Yun po. So, dito po sa part 2 ng chapter 1, binanggit po dito kung kanino ipinapadala ang sulat. Walang iba kundi kay Philemon at para dun sa iglesyang nagtitipon sa kanyang sambahayan. Yun po. So, napakahalaga po na makita natin to. Mamaya po madadaanan natin itong mga pangalan na to at yung greetings po sa chapter 1 verse 3. Yan. Sa chapter 1 verse 1, yung author, yung sumulat, nagpadala. Sa 1 verse 1b, nakita po natin doon yung pinagpadalahan hanggang sa verse 2 at sa verse 3, yun pong greetings ni Apostle Paul. Yan po. So, ang purpose po ni Apostle Paul sa pagsulat po nito ay para magkaroon nga po ng restoration. Magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng maayos ng forgiveness dito po sa pagitan po ni Onesimus at lalo na kay Philemon. So, ito pong hinihiling na ito ni Apostol Pablo ay hindi napakadali, di ba? Kasi itong si Onesimus ay alipin lamang na maituturing nitong si Philemon at siya ay umalis doon sa pangangalaga o sa paglilingkod kay Philemon. At napakahirap nun na naranasan po ni Philemon yung pakiramdam na siya ay pinaglamangan, pakiramdam na siya ay iniwan, pakiramdam na siya ay niloko. Ano po, pero itong si Onesimus ay nakatagpo nga po ng pagkakalinga nitong si Apostle Paul at ngayon po si Apostle Paul ang namamagitan para sa pag-aayos po nitong si Onesimus saka po si Philemon. So dito po sa sulat po ni Apostle Paul kay Philemon, binanggit po dito si Apia. Ang description po dito ay ang aming kapatid na babae at si Arkipo o Archipus na sabi po dito ay kapwa naming kawal sa Panginoon. So binanggit po sa English version yung word na Archipus who serves with us in the Lord's army. So hindi po dito tinutukoy na si Archipus ay tunay na sundalo, kundi sundalo ni Kristo. At sabi po ng mga theologians na nag-aaral nito, si Apia daw po, ano po, ay maaaring asawa daw ni Philemon. At si Archippus ay maaaring kanyang anak o kaya kung sinong kamanggagawa na nandun sa kanyang household. Sapagkat doon sa bahay ni Philemon, doon nagkakaroon ng pagtitipon ang mga mananampalataya at nandun nga si Onesimus bilang alipin. So nung unang panahon ay legal na magkaroon po ng alipin. Yan. So alam naman natin na sa history maraming pagkakataon na talagang mayroon pong ganyan na naranasan. So noon sa ancient Mesopotamia, dun po sa Code of Hammurabi noong 18th century BC, ay meron pong mga slavery na rin na nangyayari. So ganun katagal, ganun katanda na at maaaring mas matanda pa pag tiningnan natin sa history. At ang isang tao daw nagiging alipin dahil sa utang o kaya dahil sa isang digmaan o kaya dahil sa kahirapan o kaya sa krimen na nagawa. Yan, kung mapapansin po natin na sa New Testament, pinakita rin po ng Panginoong Jesus yan sa mga parables na merong mga alipin na hindi nakakabayad ng utang, pero itong hari na uh, uh,
namamahala dito sa alipin na ito, pinatawad ang kanyang utang, pero itong alipin dun sa kanyang kapwa alipin, nung nakita niya yung kapwa alipin niya na may utang sa kanyang mas malaki, mas maliit, ano po, kaysa sa utang niyang malaki, ay kanyang kinwelyuhan at pinilit niyang magbayad. So, nakita po natin na mayroong mga ganitong klaseng instances, may mga alipin na naging alipin sila dahil sila ay may utang. So sa Egypt, ang Israel po ay naging alipin doon ng matagal na panahon nung si Joseph po ay namatay at yung Pharaoh hindi nakikilala kung sino itong si Joseph. Ang mga Israelita po sa panahon na yun ay naging alipin at sila ay mayroong forced labor, talagang pinipilit silang magtrabaho. Ganun po katindi yung pag-aalipin sa kanila. Mababasa po natin yun sa Exodus. At hanggang sa panahon po ng mga taga-Roma, makikita po natin yung pag-aalipin na yan ay nagpapatuloy. At kabilang nga po doon si Onesimus. So, hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit naging alipin itong si Onesimus, kasi meron pong patakaran sa pag aalipin nung panahon na yon na kapag ang isang tao ay naging alipin, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang anak at ang kanyang magiging mga anak pa ay automatic na ipapanganak na alipin din. No? Ganun pong katindi at yun po ay legal. Yan. So, dun nga lang po sa pag-alipin ng Romans ay iba doon sa naging normal na pag-aalipin ng unang panahon. Dahil nung unang panahon, meron nga pong batayan ng pag-aalipin na yung racial base, ano po, naging alipin sila dahil hindi sila kadugo at sila ay inaalipin dahil nga po dun sa mga una kong binanggit. Pero dito po sa Roman slavery, yung context po nito, ang isang alipin, pwede siyang makalaya sa kanyang pagkaalipin kung kanyang mababayaran. Ano po yung equivalent ng kailangan niyang bayaran sa kanyang pagiging alipin. So, ang kaibahan po ng Roman slavery, yung mga alipin sa panahon po na ito, pwede silang magtrabaho na sila ay makaipon at magkaroon sila ng property, kaya nagkakaroon po ng pagkakataon na mabayaran nila yung o mabili nila yung kanilang pagiging alipin at sila ay lubusan pong makalaya. Pero dito sa instances po ni Onesimus, siya ay umalis. Ano po at iniwan niya si Philemon na kanya nga pong tinuturing na master. So, ang hirap po nun, di ba? Talagang kapag alipin ka kasi at tumakbo ka, umalis ka sa pagkaalipin mo, hindi naman in a sense na wala yung pagkaalipin mo. Umalis ka dun sa bahay ng master mo, dun sa time ng Roman slavery, mayroong legal na pagpaparusa na pwede kang hindi lang ipakulong, di ba? Pwede kang ipapatay doon sa iyong ginawang pagtakas o pagtakbo, kasi maaari kang ituring na fugitive dahil ikaw ay alipin tapos ikaw ay umalis, lalo na yung mga alipin na merong nagawang kasalanan katulad ng pagnanakaw o kaya mabigat na krimen katulad ng pagpatay. Yan. So, ito po nga si Onesimus nga na ito, nung siya umalis, hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit siya ay umalis. Ano po, kung ano yung kanyang kasalanang ginawa. May mga theologians na nagsasabi, nagnakaw daw itong si Onesimus o kaya nakagawa ng ibang krimen. Pero isa po ang tiyak, tumakas siya sa bahay ni Philemon at hindi siya makabalik mag-isa. Kaya siya ay pumunta kay Apostle Paul para doon mag-stay at eventually si Apostle Paul ang naging mediator nitong si Onesimus para sa kanyang pakikipag-ayos doon kay Philemon. So, ang purpose po nito is to encourage reconciliation between Philemon and Onesimus, to appeal forgiveness and restoration of fellowship, to demonstrate the gospel power to transform relationship, to reshape social structure through Christian love. Ayan po. So, ito pong core theme ng reconciliation po
Sabi po dito, gospel reconciles people to God and to one another. This is the central message of Philemon. Reconciliation is achieved through love, humility, and grace, not through power or demand. Paul's appeal to Philemon models how a gospel transforms broken relationship into restored fellowship. This restored fellowship reflects God's kingdom values, where grace overcomes offense and unity overcomes division. In Christ, former divisions are healed and relationships are renewed. So, mapapansin po natin na itong si Onesimus, matagal na siya sa bahay ni Philemon. At si Philemon, Christian na siya. Mananampalataya na siya. Pero nung si Onesimus ay umalis doon kay Philemon, hindi natin masasabi na naging ganoong mananampalataya si Onesimus. Sapagkat si Philemon, nung panahon na nasa kanya pa si Onesimus, ang turing niya kay Onesimus ay kanyang pipig. Naging mananampalataya lang si Onesimus at naging malalim yung kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo nung nakasama na nitong si Onesimus si Apostol Pablo. Kaya nga po mababasa natin dito sa sulat po ni Apostol Pablo yung description po ni Apostle Paul kay Onesimus, ano po, na itinuturing po itong si Onesimus na kanyang anak, ano po, sapagkat ganoon naging malalim yung relationship nitong si Apostle Paul kay Onesimus at ganoon din naging malalim yung relationship ni Onesimus kay Apostle Paul. So kung ganito yung turingan ni Apostle Paul at ni Onesimus, siguro sa akin lang pong palagay, hindi naman binanggit ng mga theologians or historians at wala din naman sa Bible. Siguro hindi nalalayo ang edad ni Onesimus kay Timothy. Ano po? Siguro lang naman. Ano po, dahil itunuring nga po itong si Onesimus na anak nitong si Apostle Paul. Ang sabi po dito ni Apostle Paul sa verse 9, akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako ay nakabilanggo. Yan. Di ba po? So itong paglapit, pagsumamo ni Apostle Paul kay Philemon ay parehong kinikilala ni Apostle Paul yung relationship ni Philemon sa kanya at relationship ni Onesimus sa kanya at higit sa lahat yung relationship nilang tatlo sa Panginoon. Ano po, bilang magkakapatid sa pananampalataya. At dito nga po sa Philemon, chapter 1, verse 4 hanggang 7, dito ipinakita ni Apostle Paul yung genuine appreciation niya kay Philemon bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po na makita din sa atin itong ganitong klaseng puso sa pagsunod po sa kalooban po ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, hindi po ito madali. At habang inaaral po natin itong Philemon, ano po, habang pinagbubulay-bulayan natin ito, nawa ang Diyos patuloy na mangusap din sa puso natin na kung ano yung kahalagahan ng pagpapatawad, paghingi ng tawad genuinely, at ng pagiging tagapamagitan para sa kaayusan po ng relationship ng bawat pumana ng palataya. So, yung reconciliation of a relationship nga po na ito ay nag-encourage sa atin na piliin, masigit na piliin yung dakilang biyaya ng Panginoon kaysa po sa anumang mga bagay. At naniniwala tayo na ang Diyos ay nagsasaayos po ng lahat po ng relationship. Pero minsan may pagkakataon, matatanong din natin, hanggang saan ba yung level ng restoration o reconciliation na pwede nating ibigay. Minsan, parang ang dali lang sa atin sabihin, no, magpatawad ka. Ano po? Kasi ito yung kalooban ng Panginoon. And yet, kapag sinasabi natin yun dun sa tao na kina-counseling natin o ina-encourage natin, gaano natin kaalam yung lalim
ng pain na kanyang nadaanan. Gaano tayo nakaka-relate doon sa struggle na nangyari dito sa relationship na ito. So si Apostle Paul, hindi siya basta pumasok dito sa usapin ng reconciliation na ito na hindi niya alam kung ano yung pinag-ugatan. Hindi niya alam kung ano yung kahahantungan nitong dalawang ito na nagkaroon ng hindi maayos na relasyon sa pagitan nila. So si Philemon bilang master at si Onesimus bilang slave. Yan. So nakita natin yung agwat nila. Ano po? Yung karapatan ni Philemon para kay Onesimus at yung dapat na pagpapasakop ni Onesimus kay Philemon bilang kanyang master. Pero itong si Onesimus nga ay umalis sa halip na isaayos yung problema na kanyang nagawa kay Philemon, umalis siya. Siguro dahil natatakot siya ng time na yon na baka siya ay mas lalong mapahamak dahil nga sa kanyang ginawang kasalanan kay Philemon. Ano po? Pero tamang tao yung kanyang pinuntahan. Diba? Hindi binanggit sa Bible kung intentionally si Onesimus ba ay pumunta talaga kay Apostle Paul kasi alam niya na matutulungan ni Apostle Paul na makausap si Philemon para sa kanya. Ano po, wala namang clearly na binanggit sa Bible na yun talagang intention ni Onesimus. Pero isang tiyak, tamang tao ang kanyang nilapitan. Ano po? Hindi siya pumunta sa mga tao na masasama para gumawa ng paghihiganti o kaya mas lalong paglaban sa kanyang master. Bagkus pumunta siya kay Apostle Paul para doon siya kupkupin at sa pamagitan ni Apostle Paul, naintindihan niya yung kaligtasan at yung kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo at pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Kaya dito po sa sulat ni Apostle Paul, binanggit din dito sa verse 11, dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapaki-pakinabang na siya sa ating dalawa. So pwede na si Onesimus ay may pagkatamad, pwede rin na si Onesimus ay nagiging destructive kasi hindi siya napapakinabangan eh. 'Di ba? So ibig sabihin, itong si Onesimus ay gulo yung naidudulot sa buhay o sa sambahayan nitong si Philemon. Possible lang naman yun. Ano po? Pero ngayon, sinasabi nga po ni Apostle Paul na si Onesimus ay kapaki-pakinabang na sa kanilang dalawa. Ano po? Sapagkat si Onesimus ay hindi na katulad ng Onesimus na tumakbo sa kanya at umiwan sa kanyang household. Kundi ngayon si Onesimus ay binago na ng Panginoong Yesus. So, si Onesimus, pinakita po dito yung tunay na transformation sa kanyang buhay. Yan. Hindi lang yung kanyang legal status, kundi yung transformation ng puso nitong si Onesimus. Pinapakita po dito na walang imposible sa Panginoon. Kapag ang Diyos yung bumago ng puso, kapag ang Diyos ang bumago ng buhay, naniniwala tayo na kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino. At totoo na mayroong kinalaman yung nakaraan natin sa buhay natin, pero kapag ang isang tao ay nagpailalim na o nakapailalim na sa kalooban ng Diyos, nagkakaroon na ng malaking pagbabago ang kanyang buhay. So si Onesimus noon, runaway slave, pero ngayon ay siya ay pinakilala ni Apostol Pablo kay Philemon bilang kapatid na sa pananampalataya. So may malaking pagbabago na nangyari sa buhay po nitong si Onesimus. Kaya sabi po dito sa 1 verse 16, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Ngayon po ay kapwa mananampalataya na itong si Onesimus at si Philemon. Ganun pa rin naman yung status nila kahit malayo si Onesimus at si Philemon. Hindi natin maaalis na sa legal na batas ng mga Romano nung panahon po na yon, si Philemon pa rin ang master, si Onesimus pa rin ang slave. Pero sa kanilang status bilang mga
mananampalataya, sila ay equal na magkapatid sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At itong bagay na ito ay binigyan ng emphasis, ano po, ni Apostol Pablo sa iba niyang mga sulat, katulad sa mga sulat niya sa mga taga-Galacia, na wala nang pinagkaiba ang mga Hudyo at mga Hintil, ang babae, ang lalaki, ang alipin at ang malaya. Tayong lahat ay nakiisa, nakipagkaisa sa Panginoong Jesucristo. Ano po, meron tayong fellowship, may communion tayo, at umiinom tayo sa isang kopa, walang iba kundi ang kopa ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pinag-isa sa pamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Jesus. So, tayo po ay nagiging magkakapatid na sa pananampalataya sa Panginoon. At itong si Onesimus ay naging helpful pagdating sa ministry nitong si Apostle Paul, lalo na nung siya ay nandun pa sa pagkakakulong. So, ang forgiveness po, it reflects God's grace. Hindi po madaling magpatawad. Ano po, tulad ng tanong natin kanina, madali bang magpatawad? Hindi po madaling magpatawad. Lalo sa mga tao na nakagawa sa atin ng masakit o mahirap na sitwasyon na dinaanan natin dahil sa kanila. Nakapagsalita sila sa atin ng masakit, naipahiya nila tayo, o kaya may nagawa sila sa ating kasalanan na talagang imposibleng sila ay mapatawad. Hindi natin to kaya sa ating sarili. Pero sa pamagitan ng dakilang biyaya ng Panginoong Jesucristo, sa biyaya ng Diyos, kaya natin itong gawin. Ano po? Tayo po ay nakakapagpatawad dahil tayo yung unang nakaranas ng pagpapatawad na yun. Pero tayo bilang tao, minsan nagpo-fall short tayo, na ipipreach natin itong forgiveness. Pero kapag hindi natin ito nalakaran sa sarili nating buhay, may pagkakataon na nag-benefit yung iba, yung nakinig sa atin. Pero tayo, personally, hindi tayo nag-benefit kasi ang hirap sa ating i-let go yung pain para dun sa forgiveness na kalooban naman ng Panginoon. So kapag ka meron tayong pagpapatawad, meron din tayong pagpapalaya. Diba po? At ito yung mensahe na pinapatungkulan po nitong sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. Kaya hindi lang basta sinasabi ni Apostle Paul, dahil pinatawad ka ng Panginoon, magpatawad ka. Kundi ipinapaunawa ni Apostle Paul kay Philemon kung ano yung essence ng forgiveness na yun. Na yung forgiveness na yun ay nagbigay ng hope, ng new start, at ng freedom. Di ba po? At itong bagay na ito, yung nais ng Panginoon na ating din pong lakaran. Yan. So, dito po sa libro po na nasulat ko, meron po ditong kwento si tatay. So, ito po yung The Word, the Cross, and the Blood. Dito po sa chapter 1, may kwento po dito na isa-summarize ko na lang, hindi ko po babasahin po. So, ito po is nakalagay po dito sa portion po nito is the story of forgiveness, freedom, and favor. So, si tatay ko kasi siya ay lumaki na wala siyang tatay. Hindi dahil namatay yung tatay niya, ano po, kundi dahil yung aking lolo at yung aking lola ay matandaan nung sila ay kinasal. At yung tita ko, yung panganay, siya yung nakakita ng relationship ni lolo at ni lola, okay naman sila. Nagkaroon ng anak uli si lolo at si lola na namatay bago si tatay yung pinagbubuntis. 3 months old si tatay nung nasa sinapupunan ni lola, nung yung mga matatanda na naging dahilan ng kanilang pagiging mag-asawa, na sila din ang naging dahilan ng paghiwalay ng lolo ko. So to make the long story short, nung pinanganak si tatay, namulat siya sa mundo na wala siyang biological father. Pero alam niya na may tatay siya. Hindi lang nila kasama. At nagagalit siya sa tatay niya kasi hindi sila pinanindigan ni tatay. Hindi pinanindigan ni tatay si lola, si tita, at siya bilang kanyang pamilya, bagkus sumunod siya sa mga matatanda na
humiwalay. Ano po, at ang lolo ko, hindi na naman siya nag-asawa, pero hindi na nagsama si lolo at si lola. So yung si tatay, nung siya ay lumalaki, nagkakaroon siya ng kaisipan na pagka nakita niya yung kanyang tatay, si lolo, ano po, ay babatuhin niya. Kaya elementary pa lang siya, pagka siya umuwi galing school, may dala-dala siyang bato kasi inabangan niya yung aking lolo na dumaan at kanyang babatuhin. Pero dumating sa panahon na ang aking tatay po ay nakakilala sa Panginoon. Siya ay nagsuko ng buhay sa Panginoong Kristo at yung napakatinding pain sa puso ni tatay ay pinalitan ng Panginoon ng pagmamahal. Unti-unti si tatay, bumisita siya kay lolo, nag-release siya ng forgiveness. Nagagalit pa nung time na yun si lola, si tita, kay tatay kasi pinupuntahan si lolo at sinishare ng word of God hanggang sa kami. Nung kami ay naipanganak na at yung aking nanay nakakapunta doon sa bahay ni lolo, kasama kaming mga magkapatid, parang kami pa lang ni Sir JM na ng aking kapatid. So, nung pumupunta kami doon, medyo mas nagiging okay na yung situation, pero si lolo at si lola, hindi na rin sila nagkaroon ng communication. Hanggang sa time na talagang nag-release si tatay ng total forgiveness sa aking lolo. Hanggang sa dumating na yung point na ang aking lola, namatay na siya, ano po, kasi nagkaroon ng heart attack yung lola ko. Yung lolo ko, yung tatay po ni tatay, ay hindi na nakita si lola na buhay, pero naka-attend siya ng buhay ng aking lola at siguro more or less 1 year ay umuwi na rin sa Panginoon si lolo. Pero alam niyo po, ito yung sinulat ni tatay doon dito po sa book na to. Sabi niya dito, napakaganda ng naidulot sa akin ng tunay na pagpapatawad. Maraming magagandang bagay. Sabi nga, kapag ikaw ay nagpatawad, ikaw ay magiging maayos ang buhay. Siyempre, Kristiyano na at alam natin ito ay kalooban ng Panginoon. Hindi madali yung dinadaanan po ni Onesimus nung time na to kasi once na siya ay pumunta kay Philemon, alam niya na kung ano yung pwedeng magawa sa kanya ni Philemon. Pero dala-dala niya yung basbas ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Paul at siya, ano po sabi ng mga theologians, siya mismo yung nagdala ng sulat na yon patungo po dun sa tahanan po ni Philemon. So, kapag pinili natin yung humility, yung pagmamahal, yung kalooban ng Panginoon, ay posible tayong makapagpatawad sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. So, si Apostle Paul po, nung siya ay lumapit kay Philemon para sa reconciliation po ni Onesimus, hindi niya inutusan si Philemon bilang apostol. Kung mapapansin niyo nga po, ang introduction niya dito ay siya ay isang bilanggo dahil kay Kristo. Hindi niya sinabi dito na si Apostol Pablo, ako si Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Ano po, hindi ganun yung introduction niya. Siya ay lumalapit, naninikluhod, at nagsusumamo na mag-ayos at patawarin na itong si Onesimus. Kaya itong si Apostle po, excuse me po, itong si Apostle Paul ay lumapit kaya Philemon bilang kapatid din sa pananampalataya. At ito yung nais ng Diyos na makita sa atin. Sa ating pangunguna sa church, kapag tayo ay nagiging tagapamagitan sa mga tao na mayroong conflict, ano po, hindi natin gagamitin yung sarili nating authority sa kanila. Ano po, na sasabihin natin, oh, patawarin mo yan dahil sabi ko. Kailangan sumunod ka sa akin dahil ako nagsabi. Kundi ipinaunawa ni Apostol Pablo kay Philemon, bakit mo kailangang patawarin itong si Onesimus? Ito yung pagkatawag sa atin ng Diyos na maging gabay tayo ng restoration. At kapag ang isang tao na nalaman niya yung pag-ibig ng Panginoon, natutunan niya kung paanong ang Panginoong Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay, ano po, at nagbigay ng kapatawaran. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan kahit hindi naman tayo karapat-dapat.
matututunan din natin na tayo ay makapagpatawad. Ano po? At bilang mga leaders ng church, ito rin po yung kalooban ng Lord na ma-emphasize po natin kapag tayo po ay nagiging tagapamagitan. At pinakita rin po dito sa sulat po ni Philemon na tayo ay isang pamilya sa Panginoon. Iisa tayong pamilya sa Panginoon. Kaya nga po dito sa sulat ni Apostle Paul sa Colossians, magbabasa natin yan, sa Ephesians, in-emphasize po doon na magkaroon po ng pagpapasakop ang bawat isa sapagkat tayo ay iisang pamilya sa Panginoon. Pero pinakita din po dito yung distinction. Ano po, sabi nga, basahin ko lang po ng konti itong sa Ephesians. Ano po, sa verse 21 ng chapter 5 ng Ephesians, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pagkatapos po sabihin ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Efeso, ganito rin po yung mensahe niya sa mga taga-Colossus. Ano po? Ay, sabi niya po dito, in-address niya yung babae, yung asawang babae, yung asawang lalaki, yung mga anak at yung mga alipin. So, kung tayo bilang mga tao, nakikita natin na mayroong mga mas ahead sa atin. Ipakita natin sa kanila yung paggalang, yung pagsunod, alang-alang sa Panginoon. Pero tayo din po na mayroong mga mas may pinagkatiwala sa atin ang Diyos. Ano po? Ayokong gamitin yung term na mas mababa kaysa sa atin pero pwede rin natin gamitin naman talagang term yun. Pero yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na mahalin din natin sila alang-alang sa Panginoon at ituring silang, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya, ituring silang kapatid natin sa pananampalataya. So, in-emphasize po dito ni Apostle Paul na si Philemon nga po ay kapatid. Sabi po dito, napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayon, hindi mo lamang siya alipin. So, nandun po yung word na hindi mo lamang siya alipin. Hindi naman nawala yung pagiging alipin ni Onesimus, ano po, kay Philemon, pero dito po yung sunod na mas mahalaga, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Yun. Napakaganda po nitong emphasis ni Apostle Paul. Na bilang kapatid sa pananampalataya, dapat mas lalo nating igalang, mas lalo nating mahalin ang isa't isa. Hindi naman sinasabi ni Apostle Paul dito na pag walang bahala mo na yung ginawa ni Pilimon noon, yan ay wala lang. Ano po, hindi niya sinabing wala lang. Ano po, hindi niya pinagtakpan yung nangyari noon. Pero ang ini-emphasize ni Apostle Paul, nangyari na yun noon, ngayon binago na ng Diyos si Onesimus at tanggapin mo siya sa iyong tahanan. Bigyan mo siya ulit ng pagkakataon. Kayo ay magkapatid na sa pananampalataya. Magkapamilya na tayo sa Panginoon. So, tingnan niyo po pagbalik ni Onesimus kay Philemon, ma-reconcile siya kay Philemon dahil naging Kristiyano na siya. Pero nung nandun siya sa loob ng tahanan ni Philemon, hindi siya naging ganong kalalim ang pananampalataya. So may pagkakataon, inaalaw pala ni Lord yung ganyang klaseng conflict para lumago yung ating pananampalataya. Pero sa atin na nakaunawa na sa mga ganitong bagay, hindi naman natin kailangan gawing excuse na kailangan nating makagalit muna yung mga tao sa paligid natin. Minsan, may pagkakataon, inalaw ng Lord yon para mas lalong maging maayos yung relationship natin sa kanila. Pero tayo, na mga nakaunawa na nito, ang prayer natin, Lord, huwag niyo na pong hayaan na masira yung relationship namin dahil sa anumang mga bagay. Maraming area ng mga bagay na pwede tayong magkasira sa relationship. Pero ipakita nawa sa atin ng Panginoon na mas mahalaga yung relationship natin sa Panginoon. Relationship natin sa mga tao sa paligid natin kahit sa ano pa mang mga bagay. So, ang sabi po dito, the gospel lived out daily. Yan. Ito po yung napakahalaga na mapakita din sa atin na maipamuhay talaga natin yung mabuting balita. Kasi ang mabuting balita ay yung kaligtasan ng Panginoong Hesus. At ang kaligtasan ng Panginoong Hesus ay tumutukoy sa pag-aayos ng relasyon natin sa Diyos. Di ba po? So ito po yung puso ng mensahe ni Apostle Paul na
nang sumulat siya kay Philemon na tayo po ay magkaroon ng kaayusan, yung mga broken relationship, hindi naman basta i-ignore lang, pero aayusin, i-deal. Ano po? May mga problema na pag hindi po napapag-usapan, may pagkakataon akala natin okay na tayo. Pero dahil hindi yan na-deal, ano po, hindi na ayos, hindi na pag-usapan. Pag nagkaroon ng problema, bumabalik, pumapatong yung mga problema noon. Ano po? Pero ang kalooban ng Panginoon, maayos yan. Mapag-usapan, magkaroon ng tunay na pagpapatawaran. Dahil ito yung pagkatawag sa atin ng Panginoong Kristo na maging daan po tayo ng pag-ibig. Magkaroon tayo ng ibang testimony sa ibang mga tao. Kasi tayo mga mananampalataya, hindi lang tayo pinag-isa ng Panginoon sa pangalan ng church. Ano po? Sa katunayan nga po magkakaiba yung pangalan ng organization natin, 'di ba? Pero saan tayo pinag-isa? Sa pananampalataya, sa pagsama ng Banal na Espiritu Santo at sa pagtubos sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga ng Panginoong Kristo na nagtanong ang mga disipulo, gaano karaming beses magpapatawad? Ang sabi ng scripture is 70 times 7. 'Di ba? Sa atin po ba, meron bang naglilista ng kasalanan sa kada isang araw? Ano po? O kahit yung kasalanan ng mga tao sa paligid natin, may nagtry po ba sa ating maglista? Pero minsan, isa lang yung nagawa sa ating kasalanan, na naaalala natin at hindi na tayo makapagpatawad. Maraming mga tao at may pagkakataong kabilang talaga tayo dyan na hanggang kamatayan na dala na yung ganong klaseng pain. Dahil hindi kayang magpatawad. Sasabihin, hindi pa ako handa. Ano po? Pero alam niyo po, iba. Kapag inayos ng Diyos yung takbo ng puso natin, tayo mismo napapalaya dyan sa pain na yun. Tayo mismo, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon kapag simula ng meron pong maayos na relationship dun sa mga tao. Paano dun sa mga tao na nawala na? Ano po? Pwede nating ibigay na yan sa Panginoon. Lord, palayain niyo na po yung puso ko dito sa tao na to na galit ako, Lord. Pinapatawad ko na siya, Panginoon. Kahit hindi niya naririnig, kahit hindi niya na ito mare-respond, Lord, i-release niyo po itong pain na ito sa aking puso. Pero pagbukas ang pagkakataon at buhay pa itong taong ito na pwede nating makausap, nawa, tulungan tayo ng Panginoon na makapagpatawad. Yan. Kasi ito po yung central din ng banal na kasulatan, ng mabuting balita. Ang tunay na I love you ni Lord sa atin is I forgive you. Ano po? Higit pa yon sa matatamis na salita na pwede nating marinig. Ang sarap ma-realize na kahit ang tindi ng kasalanan ginawa natin, minahal pa rin tayo, pinatawad pa rin tayo ng Panginoon. Pastor, ang hirap Ang bigat ng puso ko. Paano ko makakapagpatawad? Ang sakit ng kanyang ginawa sa akin. Ang sakit ng ginawa niya sa pamilya namin. Iniwan niya kami. Pinabayaan niya kami. Sinira nilang buhay namin. Pastor, paano ako makakapagpatawad? Kailangan nating ipagkatiwala ito sa Panginoon. Babaguhin ng Diyos ang ating puso. Ano po? Tayo yung unang tutulungan ng Panginoon para makaunawa, makapagpatawad dun sa mga taong nakasakit sa atin. At kung tayo ang nakagawa ng kasalanan, yan, bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya na, kasi yung mga taong hindi pa lubos sumasampalataya sa Panginoon, di natin sila agad ma-expect na humingi sa atin ng tawad. Totoo po yun. May ilan na humihingi ng tawad, pero hindi natin ma-expect sa mga hindi sumasampalatayang humingi sila kaagad ng tawad. Pero tayo na mga mananampalataya na sa Panginoong Kristo, nais ng Diyos na nung naunawaan natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, nais ng Diyos,
na tayo yung mismong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Ano po? Tayo yung lumapit sa kanila, makipag-ayos sa kanila. At alam niyo po, pag ginawa natin to, may pamumuhay natin ang mabuting balita. Binanggit ko po kanina na si Onesimus hindi na lang siya alipin, kundi kapatid na sa pananampalataya. Palagi ko po ito nababanggit sa church. Yan. Pagka ako po nag-encourage sa kanila na mag-share ng Word of God. Ano? May pagkakataon kasi parang gusto lang nating share ng Word of God. Yung mga taong feeling natin, sila lang yung may karapatang maligtas. Sino yun? Yung mga nagbibigay sa atin ng kailangan natin, nag-encourage sa atin, sila yung mga taong palaging nandyan para sa atin. Pero yung mga taong parang ayaw nating maligtas, sila yung mga taong galit na galit tayo sa kanila. 'Di ba? Kaya parang ayaw natin silang maligtas kasi pag sinabing, oh, sharean mo naman yan ng mabuting balita. Ayokong share yan ng mabuting balita. Ako'y galit dyan sa taong yan. Ano po? Pero palagi ko pong binabanggit sa church na may mga pagkakataon kahit yung pinakamatalik nating kaaway, pag yan nakakilala sa Panginoon, magiging kapatid natin yan sa pananampalataya. Ang tanong, kaya mo bang tanggapin na siya ay sumampalataya na sa Panginoon? Amen. Excuse me po. Thank you. Yan. Tuloy po tayo. Salamat sa Panginoon. Yan. Kaya ba nating tanggapin na sila ay mga mananampalataya na sa Panginoon? At ito yung nangyari kay Philemon at kay Onesimus. Hindi niya lang alipin si Onesimus nung umalis sa kanilang bahay, tinuring niya na tong kaaway. Pero nung bumalik siya, si Onesimus kay Philemon, dala-dala niya yung sulat at nandun sa sulat ni Apostol Pablo na siya ay mananampalataya na rin ng Panginoon Hesus. Binago na ng Panginoon Hesus. Yung Onesimus noon at Onesimus ngayon, iba na. Diba? So nandito, na inaasahan ni Apostle Paul yung response ni Onesimus na talagang gagawin ni Onesimus tong kahilingan na to. Sabi, gusto ko po basahin sa inyo tong portion na ito. Sabi po ni Apostle Paul kayo, Philemon, kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, ano po, so yung pagiging isa nila sa pananampalataya, magkapatid sa Panginoon, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Grabe, ano po? Sinasabi ni Apostle Paul, pag tinanggap mo ako, pag tinanggap mo si Onesimus, parang tinanggap mo na rin ako. Grabe, parang ito yung message ni Jesus. Di ba, kung ano yung ginagawa natin sa mga sumasampalataya kay Jesus, yun din yung ginagawa natin sa Kanya. At ito yung heart na pinapakita ni Apostle Paul. Hindi naman sinasabi ni Apostle Paul na siya si Jesus, pero binanggit niya na rin noon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ibig sabihin, ini-imitate talaga ni Paul si Jesus in a way na kung paano si Jesus magmahal, kung paano ni Jesus binigay yung buhay niya para sa mission and purpose niya, kung paanong ni-live out ni Jesus yung mabuting balita. Ito rin yung buhay ni Apostle Paul. Ano po? At ito yung buhay na nais ng Diyos na maging buhay din natin. Kaya nga po sabi dito sa verse 18, kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Grabe na po. Parang inaako ni Apostle Paul yung ginawa nitong si Philemon na sa kanya na lang i-charge. Yan. Sabi po dito sa English version, sa verse 18, sa easy to read, ano po, if he has done anything wrong to you or owes you anything, charge that to me. Hindi naman sinabi po dito na si Onesimus ay nangutang na
Maaari pala na nangutang siyang hindi na binayaran. Ano po, hindi naman na sinabi dito na nagnakaw. Ano po, o kung ano man. Pero ang sabi ni Apostle Paul dito, kung nagkasala, kung ano man yung kasalanan, o kung nagkautang, ano po, kung ano yung ginawang mali ni Onesimus, ano po, i-charge na lang yung kay Apostle Paul na siyang magbabayad. Sabi sa verse 19, akong si Pablo ang siyang sumulat nito. Yan. So, nakalagay dyan yung authorship talagang si Paul at naka-emphasize tong words na to. Ako ang magbabayad sa iyo. Siya ang magbabayad. Pero binanggit dito ni Apostle Paul, hindi ko na dapat banggitin na utang mo sa akin ng iyong sarili. Yan. Pinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Amen. So, sa atin po, bilang mga lingkod ng Diyos, na may pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, may pagkakataon na uh, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga taong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Minsan, mga church leaders ang nag-aaway-away. Minsan, may pagkakataon ng nag-aaway-away ay mga church members, di ba? Pero kapag tayo namamagitan sa kanila, palaging ang hiling natin, alang-alang sa Panginoon, mag-ayos na kayo, magkaroon kayo ng pagmamahalan alang-alang sa Panginoon. At palagi ko rin po binabanggit dito sa church, no? Na ang magpapasaya sa isang pastor ay hindi malaking allowance, uh, mga bagay na material na binibigay ng mga church members o kaya kung anong mga physical na bagay. Maaari na magalak ang isang pastor pag tumanggap nito, lalo na't pangangailangan. Pero mas nagiging masaya ang isang lingkod ng Diyos kapag ang mga mananampalataya ay lumalago sa pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa. Ano po? So ito po yung nais ng Panginoon, na maging buhay po natin. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa verse 21, lubos akong naniniwala na gagawin mong hinihiling sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Grabe, no po? Ganong katiwala si Apostle Paul sa spiritual maturity nitong si Philemon. Na once na nabasa itong sulat sa kanya, ano po, o nabasa niya itong sulat personally, ay magre-respond siya ng magandang response. Yan. Kaya itong si Apostle Paul, andyan din yung desire niya na makabisita ulit kay Philemon. Kaya makita natin kung gaano ka-close din yung puso Apostle Paul dito kay Philemon. Para sabihin niya yung verse 22, ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong loobin ng Diyos na ako'y makabalik dyan gaya ng inyong dinadala. Diba? So, merong longingness din si Apostle Paul na maka-fellowship itong mga mananampalataya sa Colossae, lalo na yung household ni Philemon. At wala naman tayong ibang nagiging pattern ng lahat ng ito. Binanggit mo nga kanina na kahit si Apostle Paul ang naging ang kanya sinusundan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito yung model na iniwan sa atin o ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat tayo ay naisaayos na yung relationship natin sa Diyos, kalooban din naman ng Panginoon na maging maayos yung relationship natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dito po sa church, kapag may nababalitaan tayo na mga kapatid natin sa pananampalataya na nagkakaroon ng problema, tampuhan, sa biyaya ng Panginoon, binibigyan natin ng pagkakataong puntahan muna yung isa, tapos pupuntahan yung isa, at kung hindi pa sila magkaayos sa ganung paraan, ay kakausapin sila at sa biyaya ng Panginoon na nagkakaroon ng maayos na relationship. At personally, ako rin po, bilang lingkod ng Diyos, hindi rin naman ako perfecto. Pero kapag na-discern ko po na mayroong mga tao na na-offend ko, ano po, talagang sa biyaya po ng Diyos, sinisika po natin na sila ay makausap, makahingi ng tawad, at magkaroon ng kaayusan. Dahil ito po yung kalooban ng Panginoon, na tayo po ay nagiging pagpapala sa isa't isa. Yung ating buhay nagiging testimony talaga
sa community. Ano po? At ito po hindi natin magagawa kung walang pagsama ng banal na Espiritu Santo. Ang Panginoong Jesucristo po ang sentro ng atin pong pagiging Kristiyano. Kung hindi po dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakaroon ng ganitong klaseng pagkakaisa at pagiging isa. Ano po? Alam niyo po sa sulat po ni Ignatius, yung tinatawag pong Epistle of Ignatius to Ephesians, binanggit po dito yung pangalan, yung isang pangalan uh, na pinag-uusapan po natin. Ano po, na tayo ay pamilyar na. Ang sabi po ni Ignatius sa mga taga-Ephesus, ano po, I receive therefore your whole multitude in the name of God through Onesimus, a man of inexpressible love and your bishop in the flesh, whom I pray you by Jesus Christ to love, and you would all seek be like him. And blessed be who has granted unto you being worthy to obtain such an excellent bishop. Grabe. Alam niyo po, ang sabi ng mga theologians at mga historians po dito sa sulat po ni Ignatius sa mga taga-Ephesus, na maaaring yung Onesimus na binabanggit dito ay yung Onesimus po na pinag-uusapan natin. Mula sa pagiging runaway slave, ano po, sa pagiging kapatid sa pananampalataya, sa pagiging bishop ng Ephesus. Grabe, ano po? Hindi natin na 100% sure kung yung Onesimus na ito at yung Onesimus na pinag-uusapan natin ay 100% identical. Pero mayroong possibility. Ano po? Dahil sa church history na atin pong pinangahawakan. At mayroon din po itong kasiguraduhan na maaaring siya rin itong si Onesimus, sapagkat nakita natin yung matinding pagbabago ng buhay nitong si Onesimus. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, yung pinatawad sa malaki, nagmamahal ng malaki. Yung pinatawad sa maliit, nagmamahal ng maliit. Pero sa atin bilang Kristiyano, sa kahit anong area tayo pinatawad ng Diyos, dapat mahalin natin siya ng lubos. Kasi alam nating pinatawad tayo ng Diyos. At itong si Onesimus, siya ay nagpatuloy sa paglakad sa pananampalataya sa Panginoon, sa pagsunod at sa pag-witness sa Panginoong Jesucristo na siya ay bumabago ng buhay. Po. So, totoo na si Onesimus, umalis siya, nasira niya yung tiwala, yung fellowship niya kay Philemon, at nangyari na yung mga bagay na yun, pero hindi naman yun ay nag-lead sa total destruction. Kita natin na yung brokenness ni Onesimus ang nagdala sa kanya sa wholeness niya. Yan. Saan yun? Yung wholeness niya ay natagpuan niya sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsama niya at pagturing sa kanyang anak ni Apostle Paul nung time na siya ay nakakulong. Yan. So, itong pagpapatawad, kahit na mahirap, naniniwala tayo na ito ay binigay ng Philemon kay Onesimus. Sa makatuwid, itong sulat na ito ay dumating sa ating panahon. Kung hindi sila nagkaroon ng pagpapatawaran, hindi na po ito dadating sa panahon. Diba? So, ibig sabihin, mahirap magpatawad, pero kaya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. So, sa Bible, marami din pong mga ganyang instances na nagkaroon ng problema, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, katulad niyan, si Jacob at si Esau. Pero nakita natin na dahil nag-step of faith itong isang tao na humingi ng tawad, nagkaroon ng restoration of relationship. So tayo, kailangan din nating humakbang sa pananampalataya. Gusto natin magkaroon ng kaayusan, hakbangan natin
sa pananampalataya. Hindi kalooban ng Panginoon na niligtas niya na tayo pero nabubuhay pa rin tayo sa bigat ng kalooban ng kawalan ng pagpapatawad. Pinalaya na ng Diyos ang ating espiritu at kaluluwa sa kasalanan, gayon din ang ating katawan, sa paggawa ng kasalanan. Kalooban din ng Panginoon na palayain tayo dun sa mga unforgiveness natin sa buhay. Ayan po. So ito po yung parallel sa Romans, sa Corinthians, sa Galatians, sa Colossians, sa Philippians. At na sa Romans, makikita po natin yung justification by faith, yung foundation ng gospel, at ito ay nakikita rin po natin sa sulat ni Apostle Paul kay Philemon. Sa 2 Corinthians po yung reconciliation. Yan. Kahit nga sa Philippians chapter sa Philippians binanggit din itong reconciliation eh. Yan, yung nakiusap si Apostle Paul sa chapter 4 kay Euodia at Syntyche na sila ay magkaroon ng pag-aayos. So ito talaga yung din ng gospel, ng mabuting balita. Yan. At sa Colossians and Galatians, yung pagiging isa natin o equal sa Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil equal tayo sa Panginoong Hesus, i-disrespect na natin ang isa't isa sa positions na meron tayo. Kasi sa panahon natin, wala na namang ganong klaseng slavery. Siguro sa ibang bahagi ng mundo. Kasi yung slavery nung unang panahon, pwede mong mabili, pwede mong ipagbili, o pwede mong manahin yung mga slave na yun. So sa atin, meron tayong tinatawag sa panahon po natin ngayon na employment. So yung employment, hindi naman natin maituturing na slavery yun sa panahon po natin. Kasi yung employment, may sarili kang, meron kang sariling decision pa rin sa pwede mong gawin. Nakapailalim ka lang sa yung employer, pero protected ka ng law at gayon din yung employer. So, para tayong nagtatrabaho tayo, para tayo sumahod, pero hindi tayo alipin ng taong yun. Diba? So, may rights tayo. Nandun tayo sa ganung klaseng position. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi naman tayo alipin at employer lang tayo, hindi na tayo magpapasakop. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo ay ituring natin at sundin natin yung mga masters natin na tinuturing o yung mga employer kung tayo ay employee na parang sumusunod tayo sa Panginoon. So pagkamahal natin ng Diyos, sumusunod tayo sa Panginoon, nagiging tapat din tayo. At ganyan din yung mga employer, sa kanilang mga employee. Nagiging tapat sa pagpapasahod, sa pagbibigay ng tamang oras, di ba? Pag Kristiyano ka, ganyan, ginagawa ng Panginoon sa atin. Nagkakaroon ng kaayusan, nawawala yung paglalamangan, nawawala yung pag-iisip na para lang sa kanyang sarili. So, ayan po. Mga turo ng Panginoong Jesucristo, ito po ay pumapatungkol din po sa sulat po ni Apostol Pablo kay Philemon. Encourage po tayo ng sulat po na ito na maging daan tayo ng pagkakaayos. Hindi po daan ng pagkakawatak-watak. Pagka niloob ng Diyos na mayroong tao na lumapit sa atin, may problema, diba? Tayo ba ay nagiging one-sided? O nakikinig din tayo doon sa sinasabi ng kabila? Diba? Nagiging balanse ba yung ating paghatol at pagbibigay ng mga payo? May pagkakataon na nagiging daan ba tayo ng mas lalong matinding kaguluhan o pagkakaayos? Yun po yung kalooban ng Panginoon, na maging tagapamagitan po tayo katulad po ni Apostol Pablo. So, gospel transforms relationship. Forgiveness is foundational. Reconciliation reflects grace. Believers united as one family. So, Christian leadership is humble and servant heart.
The gospel is practical and relational. Christ is the center of all Christian fellowship. Restoration in broken relationship is possible through Christ. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na mapagbulayan po natin ito at binanggit din po sa huling bahagi ng sulat po na ito yung mga pangalan na nabanggit po sa huling bahagi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians. Isa pong bagay yon na nagpapahiwatig sa atin na ang sulat na ito ay sinulat din sa mga panahon na si Apostol Pablo po ay nakakulong. At muli po, sabi nga ni Apostol Pablo, nawa sumainyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon Kristo. Tulungan po tayo nawa ng Diyos na magpatawad, patawarin nawa tayo ng mga nagkasala sa atin, at higit sa lahat, mamuhay tayo sa kapatawaran ng ating Panginoon Kristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na mapagbulayan namin itong sulat na ito pong sulat ni Apostol Pablo na niloob mo na may padala kay Filemon. Salamat Panginoon kasi minsan din kaming naalipin ng kawalan ng kapatawaran. Minsan din kaming nakagawa ng kasalanan sa mga taong nasakta namin ng kanilang kalooban. Pero salamat po sa araw na ito, pinaalala mo sa amin na kalooban mo ang kaayusan. Mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pera, kaysa sa posisyon, kaysa sa anong pa mga bagay, Panginoon. Sapagkat ang relasyon ay iyong regalo sa amin bilang mga tao. Nawa o Diyos, kapag dumating kami sa pagkakataon na parang hirap na kaming magpatawad, nawa o Diyos, ipaalala mo sa amin kung gaanong napakaganda ng dakilang biyaya mong aming tinanggap, kung paanong pinatawad mo kami, kung paanong minahal mo kami, Panginoon, kung paanong ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. Dalangin namin Diyos, na gamitin mo rin kaming daluyan ng pagkakaayos ng iba pang mga mananampalataya, Panginoon. Salamat po dahil sa mensahe mo sa gabing ito. Naniniwala kami, O Diyos, na kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa. Na hindi lamang kami nag-aral dito sa MBS, Panginoon, para mapuno ang aming isip ng napakaraming teolohiya, mga bagay, Panginoon, na pwedeng hanggang sa isip lang. Pero nais mong bumaba ang lahat ng ito sa puso namin at mapakinabangan namin ito, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. Muli po, ang hirap, Lord, magpatawad. Kaya tulungan niyo po kaming magawa namin ito. Alang-alang sa inyong masaganang biyaya, naniniwala kaming itataguyod mong aming patotoo. Pagagalingin mo ang mga sugatang puso, Panginoon. At, O Diyos, naniniwala kami na yung mga taong nakasakit sa damdamin namin, isasaayos mo po yung relationship namin sa kanila at gayon din yung mga nasakta namin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na mas maayos pa ang relationship namin at higit sa lahat, kayo po maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na kapag kayong nangunguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon, nananahan po kayo. At kapag nananahan kayo, Panginoon, merong pagkakaisa, merong tunay na pagmamahalan, Panginoon. At higit sa lahat, meron kaming pagpapasakop sa dakilang kalooban. Salamat po aming Diyos, ikaw lamang ang lubos sa aming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Po ang aming dalangin, aming mabuting Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Salamat po sa tagumpay na aming tinanggap at kaligtasan mula sa iyo, aming Panginoon Kristo. Amen, amen, at amen. God bless po sa ating lahat.